this point, the Honorable Voltaire T. Gazmin, the Secretary of National Defense, will introduce the guest of honor. Mga binibini at mga ginoo, ang punong pangkalahatan ng Sandatahang Lakas at Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Mabuo tayo lahat. Major General Domingo, please give the troops tigas pa nga. Tikas! Ha! Ano po yan? Tikas. Ha! Vice President Jojo Binay, former President Fidel Valdez Ramos, our outgoing Chief of Staff General Jesse De Leosa, the new Chief of Staff Lieutenant General Manuel Bautista, Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Voltaire Gazmin, Secretary Maroas, Secretary Junabaya, Secretary Ging Dedes, Secretary Sunny Coloma, and Secretary Julia Bad, Secretary Ronald Llamas, Pamahead Admiral Danilo Cortez, Chairperson Loretta Ann Rosales of the CHR, Commissioner Ricardo David, Representative Mel Senen Sarmiento, Bishop Leopoldo Tumulak, Lieutenant General Noel Caballes, Vice Admiral Jose Luis Alano, Lieutenant General Lauro Catalina de la Cruz, Police Director General Alan Purisima, Rear Admiral Rodolfo Aisorena, former Chiefs of Staff of the Armed Forces of the Philippines, officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, local government officials present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ang nakalipas pong taon ay minarka ng hamon at para sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nariyan ang tagumpay ng nilagdaang Framework Agreement on the Bangsamoro. Sa wakas, aabot kamay na ang inaasam nating kapayapaan sa Mindanao. Nariyan din po ang tagumpay ng nilagdaan nating New AFP Modernization Act noong Disyembre, kung saan ikinasa natin ang pagpapaunlad sa kakayahan at serbisyo ng ating kasunduluhan na matagal nang ipinakit ng buluktot na kalakaran. Sa kabilang banda, kinailangan din ninyong tumugon sa hamon ng mga, ulitin ko po, sa hamon ng mga sakuna. Alam naman po natin kabilang ang inyong hanay sa mga frontliner sa tuwing darating ang kalamidad. Handang responde upang ilayo sa peligro ang ating mga kababayan. Sa harap man ng mga hamon o tagumpay, nanatiling masigasig at maasahang lingkod bayan ang hukbong sandatahan. At nagtipon po tayo ngayon upang kilalanin ang pinulong nagtimon sa inyo at nagsilbing gabay sa nakalipas sa 13 buwan ng kanyang pagsiservisyo bilang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas, na iba kundi si General Jesse De Leosa. Nagpapasalamat tayo sa 38 taong paglilingkod niya sa ating bandilat mamamayan. Nasa kanya ang katangian ng pagiging tapat at tunay na kawal. Hindi nagpapasilaw sa kapangyarihan. Kahit kailan, hindi inuna ni General De Leosa ang sariling interes. Prioridad niya ang kapakanan ng sambayanan. Bilang unang commander at founder ng Special Reaction Unit ng Presidential Security Group sa administrasyon ng aking ina, buong loob niyang ipinagtanggol ang demokrasya at saligang batas sa mga tangkang kudeta. Hindi rin siya natinag sa serbisyo. Makailang ulit man siyang nasugatan sa pakikipagbakbakan sa mga rebelding grupo ng mga destino sa Mindanao at sa Northern Luzon. Alam po niyo, may narinig nga po akong kwento nung kami ay mas bata pa. Isa sa mga alamat, kaya baka magkaroon ng sine si General Jesse, na buwabalot kay General Jesse ay nung siya isang batang scout ranger pa lang, nang may isang puno pong tinamaan ng bala ng M203, Grenada, sinabugan po yung kanyang muka. Imbis na mabalisa at mataranta, talaga naman huwaran ng kakalmahan ng pagtatanggalin niya ang shrapnel sa kanyang muka na hindi raw umaaray. Fast forward po tayo. Ngayong 2013,
Ilang araw nangalampot 56 na taong gulang na si General De Leosa. Pero kitang-kita naman pong mas matikas pa rin siya sa karamihan sa atin. Sa mga tournament po namin sa shooting, hinihingal-hingal pa lang po akong padating sa takbuhan, si Jessie po putok na. Nakakapanghinayang lang po sumapit na ang araw ng kanyang pagre-retiro. Sana naman, Jessie, higit 2/3 yata o mas mataas sa 2/3 ng iyong serbisyo nagkakilala na tayo. Pag ako'y naalala mo sa mga darating na araw, sana'y hindi mo turuingin ang pagkakilala natin na kalbaryo kung di naging pagkakataon. Kaya pa man, taas noon niyang isasara ang pahina ng kanyang propesyon at ipapamana sa mga bagong sundalo ang kanyang di matatawarang publiko. Hudyat ang pagbaba sa pwesto ni General De Leosa sa pagbubukas naman ng bagong kabanata sa kasaysayan ng ating hukbong sandataan. Sa paghirang natin kay Lieutenant General Emmanuel Bautista bilang bagong Chief of Staff ng AFP, sa pamumuno niya, tiwala akong mananatiling nakatutok ang kasunduluan sa kapakanan ng mamamayan at sa pagkamit ng tunay na kapayapaan. Pinangunahan nga po ni Lieutenant General Bautista ang pagbuo sa ating Internal Peace and Security Plan bayanihan upang hikayatin ang mga rebelding talikuran ng karahasan at makibalikat sa pangmatagalang kapayapaan. Kay Lieutenant General Bautista, pinanday ang iyong kasanayan ng mahabang serbisyo bilang magiting na kawal at pinuno. Kumpiyansa ako sa iyong dedikasyon at katatagang pangunahan ang ating mga kawal sa tuwid na daan. Ang atas ng ating mga boss, tuldukan ang kaisipang wangwang, talikuran ng tukso ng yaman at kapangyarihan, at tugunan ang mga suliranin ng buong husay sa halip na palusot, papogi at mayat-mayang pagrereklamo ang inuuna. Bukod sa mga nagtagulo sa ating bakuran at sa pagsugpo sa masamang elemento, isa sa mga hamong kailangang harapin ng iyong bagong liderato ang kakulangan sa bilang at kasanayan ng ating kasunduluan. Biruin po ninyo, mula 1986, dumoble na halos ang ating populasyon. Pero hindi naman sumabay ang pagdami ng ating mga uniformadong kawani. Hindi po natin madadaan sa magic ang hamon na ito. Hindi pwedeng bukas na bukas din, dadami na agad ang ating mga sundalo. Sa ngayon, ang isa sa mga agarang solusyon, ipakita sa uniformadong hanay na handang magtaya sa kanila ang Estado. Gaya ng ginagawa nilang pagtataya ng buhay para sa kapwa at sa bayan. Lilinangin natin ang kakayahan, patitibayin ang kalaman, at sisiguruhin sapat ang kagamitan ng ating mga sundalo, lalo na ang mga mismo humaharap sa peligro sa pangunguna ng ating mga sarhento. Mulat tayo sa pambihirang papel ng ating mga sarhento. Sa pelikula man o sa tunay na buhay, kayo ang nasa frontline sa pagsasakatuparan ng tunay na kapayapaan. Ang may tungkuling protektahan ng mamamayan sa panahon ng kaguluhan at pangangailangan. Karapat-dapat lamang na sa tinatamasang pagginhawa ng ekonomiya, hindi maiiwan sa laylayan ang ating mga sundalo. Ang gusto natin, tuluyang masolusyonan ang mga problemang idinulot ng palpak na pamamahala at talagang maihahon sa pagdurusang dulat ng katiwalian ang mga nagmamalasakit sa bayan. Malinaw ang kailangan gawin upang mapaunlad ang kakayahan ng ating mga kawal. Mahalaga pong tutukan ang sistema sa active deployment, training, at rest and recreation. Hindi naman tamang pagkatapos madestino sa mainit na sagupan. Konting ligo at bihis lang, ipipila na ulit kayo pabalik sa bakbakan. Hindi naman pwedeng ituloy na lang ang sistema na kasanayan kapag naging sobrang routine na ang gawain ng sinumang profesional. Nariyan ang peligrong malingat o magkamali sa pagtupad sa tungkulin. Ayaw nating pumurol o mangalawang ang kaalaman ng ating kasundaluhan. Kailangan ng tuloy-tuloy na pagsasanay upang mahasa ang inyong kakayahan. Narito po ang gobyerno, hindi para itulak kayo sa peligro, kundi para tulungan kayong maabot ang inyong potensyal bilang sundalo at mamamayan ng Pilipinas. Kaya nga po, sa pagsasabatas ng New AFP Modernization Act, 75 bilyong piso paunang pondo ang ilalaan natin sa ating tanggulang pambansa sa susunod na 5 taon.
Bukod pa ito sa 28 bilyong pisong pondo na nailaan na para sa modernisasyon ng AFP sa ilalim po ng ating administrasyon. Ikumpara natin ito sa 33 bilyong pisong ginastos para sa modernisasyon sa loob ng 15 taon bago tayo manungkulan. Dagdag pa nga sa mga makabagong kagamitan tulad ng mga helicopters, mga modernong barko at armas, nariyan din ang handog nating disente at abot kayang tahanan. Aabot na nga po sa umigit kumulang 53,000 housing units ang may papatayo natin ngayong taon. Mula sa pagpapaunlad ng inyong kakayahan hanggang sa pagtitiwala at pagkilala ng taong bayan sa integridad ng inyong institusyon, nakikita na natin ang pagbabagong tinatamasa ng kasiguluhan. Kakambal po niyan ang maraming positibong bunga ng pagtahak natin sa tuwid na landas. Ang pagangat ng ating ekonomiya, ang pagbuhos ng pondo sa serbisyong at ang simula ng pagtamasa natin sa pinapangarap na malawakang pagunlad. Ito ang advokasyang nais nating ipagpatuloy hindi lamang sa ating termino, kundi pati na nga sa mga susunod na administrasyon. Ang tanong ngayon, gusto ba nating ituloy ang pagtahak sa tuwid na daan na nagdala sa atin sa tinatamasang kaunlaran sa kasalukuyan? Ang taong bayan mismo ang tutugon sa tanong na yan, sa darating na halalan po sa bayan. Ang hamon ko po sa inyo, ang AFP kasama ng ating kapulisan ang may obligasyon na siguraduhin may daraos ng mapayapa at may integridad ang darating na halalan. Nais natin mangibabaw ang boses ng bayan at hindi ito mabusalan ng armas, takot at karahasan. Saligang batas ang dapat ninyong kilingan, taong bayan ang dapat ninyong panigan. Pangalagaan ninyo ang karapatan ng mamamayan na malayang makapili ng kanilang mga pinuno. Ang gusto natin, tapat, patas at naaayon sa batas ang darating na eleksyon mula sa kampanya hanggang sa proklamasyon ng mga bagong pinuno. Sinisimulan natin ang makabuluhang siklo ng pagunlad. Sa paglago ng ekonomiya, umagat din ang kapasidad nating tutukan at tugunan ang inyong mga pangangailangan. Sa payapang pamumuhay na itinataguyod ng ating mga kawal, tumitibay ang pundasyon ng pangmatagalang kaunlaran sa ating bayan. Habang umuusad tayo sa tuwid na daan, tiwala akong mananatiling sandigan ng mamamayan ang ating mga kawal tungo sa maliwanag na kinabukasan. Sa pagtatapos po, lahat tayong binigyan ng kapangyarihan, binigyan rin ng obligasyon. At simple-simple naman po ang obligasyon. Darating ang panahon, bababa tayo sa poder. Sana'y datnan natin isang lipunan talaga maipapagmalaki natin, maunlad, tahimik, at meron pa equal o pantay-pantay na pagkakataon sa lahat. Yan ay nasa kamay natin. Magandang araw po at maraming salamat. Salamat po, Mahal na Pangulong Benigno Simeon Aquino III.